Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mas mataas na security level gagamitin ng COMELEC sa website para sa halalan. Tulong ng publiko hiniling ng pamunuan ng PNP sa pagbabantay ngayong election period. Klase sa Ateneo de Manila ngayong araw, kinansila dahil sa bomb threat. Trabaho sa business process outsourcing sector na nanatiling in demand ayon sa Department of Labor and Employment. Bahagi ng Mount Apo sa Mindanao, 2 araw nang nasusunog. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-28 sa buwan ng Marso taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! 6 na aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa 5 magkakahiwalay na lugar sa bansa. Ito ang balita ni Bernard Davis. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng tricycle at motorsiklo sa Indigo Street, Barangay Obrero, Davao City kaninang alauna ng madaling araw. Agad nilapatan ng first aid ng grupo ang angkas ng motorsiklo na si Aloha Dingal na nagtamo ng deformity at bleeding sa kaliwang paa. Ang Davao 911 naman ang nagatid kay Dingal sa ospital. Samantalang ang kabanggaan nito na tricycle driver na si Martin Babato ay tumanggi nang magpatid sa ospital matapos mabigyan ng first aid ang gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala namang tinumong pinsala ang driver ng motorsiklo. Nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang 50 anyos na si Rogelio Abangan matapos paghahampasin ng bato sa ulo ng mga di pa nakikilalang suspect sa Barangay Quintin Salas, Haro, Iloilo City pasado alas 11 kagabi. Matapos malapatan ng first aid ang tinumong sugat sa noo at kaliwang bahagi ng ulo ni Rogelio ay tumanggi na itong magpahatid sa ospital. 2 naman ang sugatan sa banggaan ng motorsiklo at taxi sa MH Del Pilar intersection sa Baguio City. Ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team noong Sabado ng alas 11 ng gabi. Binigyan ng first aid ng grupo ang tinumong mga sugat ng driver ng motorsiklo na si Cesar Valiente at ang angkas nito na si Dante Castillo na tumanggi nang magpahatid sa ospital. Wala namang tinumong pinsala ang kabanggaan nilang driver ng taxi. Nagtamo ng sugat sa braso at kamay at posibleng bali sa kanang paa ang motorcycle rider na si Alexander Macapagal nang mabundol ang pedestrian na biglang tumawid sa kalsada sa MacArthur Highway sa Barangay Sampaloc, Kapalit, Pampanga noong Biyernes ng alas 7 ng gabi. Matapos mabigyan ng first aid ay inihatid na ng grupo si Macapagal sa Jose B. Lingad Hospital. Ang Apalit PNP naman ang naghatid sa nabundol na pedestrian. Makalipas ang 8 oras, isa pang motorcycle accident ang narespondihan ng grupo sa Barangay San Agustin, San Simon, Pampanga. Nakahandusay pa sa kalsada ng datna ng UNTV News and Rescue Team ang mga sakay na motorsiklo na sina Jonalyn Haroy, Aldrin Niel at J.R. Reyes dahil sa pagkakabangga ng kasalubong nilang pampasaherong jeep. Matapos mabigyan ng first aid ay dinala na ng UNTV Rescue ang mga biktima sa Jose B. Lingad Hospital. Banggaan rin ang motorsiklo at pampasaherong jeep ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Colon Street, Cebu City noong Huwebes ng alas 11 ng gabi. Kaagad na nilipatan ng first aid ng grupo ang mga sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider na si Fernando Tubat na tumanggi nang magpahatid sa ospital. Wala namang tinumong pinsala ang driver ng pampasaherong jeep na si Louie Abatayo.
Kasamang news and rescue team sa iba't ibang panig ng bansa. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna, bagong balita. Biglaan namang pinauwi kaninang umaga ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang kanilang mga estudyante na dahil sa bomb threat. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sinuspindi ang klase sa Ateneo de Manila University matapos makatanggap ng bomb threat pasado alas 8:30 kaninang umaga. Ayon sa mga otoridad, isang admin employee ang nakatanggap ng dalawang magkasunod na text message na nagsasabing pagdating ng alas 9 ay may malaking pagsabog na mangyayari sa universidad. Agad na pinapunta sa open field ang mga estudyante at pasado alas 10 ng umaga nang ipasya ng pamunuan ng Ateneo na pauwiin ang mga estudyante kahit na araw ng examination. 2 beses na nagsagawa ng inspeksyon ng mga otoridad sa buong campus ng Ateneo de Manila. Tumawag yung security ng Ateneo sa EOD natin at hanggat pong nandito rin yung EOD natin at nag-evacuate na rin ang mga estudyante. Dakong alas 2 ng hapon ay idineklara ng safe ang lugar, subalit bukas na ipagpapatuloy ang klase. Inaalam pa ng mga otoridad kung kanino nang galing ang text message. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Nakaalerto naman ang mga tauhan ng militar kasabay ng pagsapit ng ika-47 anibersaryo ng New People's Army. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tinataya ng militar na higit 3,000 pa ang nalalabing puwersa ng rebeldeng New People's Army ngayon. Isa ito sa pinakamatatagal na threat groups na umiiral sa bansa. Kabilang din ito sa matagal ng suliranin ng pamahalaan kung saan bilyong pisong halaga ang ikinalulugi bunga ng mga naantalang development project at income opportunities sa mga probinsyang may impluwensya ng mga rebelde. Bukod pa ito sa milyong-milyong pisong halagang ginagastos sa digmaan, pagpapagamot ng mga sundalong nasugatan sa labanan at tulong pinansyal sa mga naulilang pamilya ng mga militar na nagbuwis ng buhay upang labanan ang mga panggugulo at hulihin ng mga rebelde. Sa pagsapit ng ika-47 anibersaryo ng NPA bukas, hindi binabaliwala ng militar ang nakagawian ng paglulunsad ng mga pag-atake ng mga rebelde at panununog ng mga ito ng equipment. Inaabisuhan natin lahat ng ating mga kasundaluhan, lahat ng ating mga units na nakatalaga lalo na sa malalayong lugar na may mga threats pagaling sa mga grupo ng CNN na magbantay, maging mapagmatyag at paghandaan ang anumang maaaring mangyari na related dun sa mga nangyari ng mga nakaraang taon. Binilinan din ang mga sundalong mag-uuwian sa kani-kanilang tahanan na magdoble ingat sa posibleng NPA ambush at harassment. Base sa pinakahuling ulat ng hukbong katihan noong 2015 dahil sa focus military operations, 575 rebeldeng CPP-NPA ang nahuli, sumuko o nasawi. Ngayong 2016, isa sa pinagtutuunan ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas ang wakasan ang problema ng insurgency sa buong bansa, lalo na sa silangang Mindanao, Sulu at Basilan. Sinisikap po natin na matamo yung targets na yan, lalo na po sa 2016 na initially sinet natin na last year ng ating sasagawang IPSP Bayanihan. Pero hindi tayo nakakasigurado na matapos natin ang taong ito ang kabuuan ng target na isinet natin dahil madami po tayong mga intervening factors. Higit sa tuloy-tuloy na combat security operations ng AFP, mas pinaiigting nito ang paghikayat sa mga rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan at ibaba ang kanilang armas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng AFP ng civil military operations at development projects. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na mas mataas na level ng seguridad ang gagamitin nito upang maprotektahan laban sa mga hacker ang website para sa eleksyon sa Mayo. Ito ang balita ni Victor Cusari.
Muling nagparamdam ang grupong Anonymous Philippines at sa pagkakataong ito ay ang website ng Commission on Elections ang inatake linggo ng gabi. Sa mensaheng iniwan sa defaced website ng komisyon, hinihiling ng grupo na ipatupad ng COMELEC ang security features ng mga vote counting machines sa darating na halalan. Lunes ng madaling araw, naging functional muli ang COMELEC website, subalit hindi pa rin agad nagagamit ang ibang applications nito gaya ng Precinct Finder, video demos at iba pang search functions. We're taking the time to really make sure na natanggal natin lahat nung malware code na pinasok dyan. Among our concerns obviously is how this can be prevented para hindi na siya maulit-ulit. And second, masiguro na walang naiiwang backdoor. Nanindigan naman ang poll body na walang dapat ikabahala ang publiko dahil walang sensitibong impormasyong nakalagay sa nahak na website. Tiniyak naman ng COMELEC na mas mataas na security level ang gagamitin sa website na paglalagyan ng election results ng darating na halalan. Maging ang election system na gagamitin sa May 9 polls ay hindi basta-basta mahahack. Mahirap i-hack yung sistemang standalone. Pangalawa, encrypted naman yung data natin. Gumagamit tayo ng virtual private network. Pang-apat, yung mga data na binabato ng makina, binabato niya sa maraming recipients. So, sabihin na natin na hack mo yung isang recipient, paano pag hindi mo na-hack yung ibang tatlo? So, magkakabukingan ngayon na may ginawa ka dun sa datos. Iginiit din ng COMELEC na gagamitin ang mga security features ng mga vote counting machines kasama ang pag-iimprenta ng voter's receipt. Apila naman ang poll body sa mga kritiko na nagsasabing maaaring mahack ang gagamiting sistema sa halalan. Constructive engagement na siguro dapat ang pag-iisip natin ngayon, no? With almost 40 days na lang to go before the elections. Now is not the time to play coy. If you know something, tell the COMELEC, diba? Help us. Rather than scare the public. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Samantala, hiniling ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang kooperasyon ng publiko para sa maayos at mapayapang halalan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nanawagan ng pamunuan ng Philippine National Police sa publiko na tulungan sila sa pagbabantay ngayong panahon ng halalan. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, kailangan nila ang tulong ng publiko lalo na't nagsimula na ang 45-day campaign period ng mga local candidates noong Sabado. Malaking bagay po ang partisipasyon ng mamamayan through reports and information that will be given to us so that we can respond immediately and appropriately just in case we are needed. Gayunman, tiniyak ng General na naisaayos na ang ipatutupad na seguridad ngayong panahon ng halalan. Ayon sa pamunuan ng PNP, hindi nila mababantayan ang galaw ng lahat ng 18,083 kandidato kung saan 16,376 sa mga ito ay tumatakbo sa iba't ibang local positions. Sa kasalukuyan, mayroon ng 58 recorded incidents simula noong January 10. Sa nasabing bilang, 4 pa lamang ang kumpirmadong may kinalaman sa halalan. Nangyari ito sa Region 4A, Region 5 at 2 sa Region 10. 21 naman ang suspected election-related incidents at patuloy na isinasailalim sa investigasyon, kabilang ang pamamaril sa alkalde ng Calauan, Laguna. Habang 33 dito ay walang kinalaman sa halalan. Meron tayong parameters to consider yung isang insidente, election-related incident that could cause political tension or upset the electoral process dun sa lugar. Meron kasi mga instances na though ang mga involved dito ay elected government official, but through in-depth investigation ay ang lalabas dun ay personal grudges. Nasa 76 na private armed groups din ang kanilang tinututukan ngayong 2016 na karamihan ay nasa Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang 4 ang kanilang naaresto mula sa Masbate. Mas mababa naman ang bilang na ito kumpara noong mga nagdaang eleksyon. Kaya naman, muling ipinaalala ng General sa mga regional directors na isailalim sa assessment ang mga lugar na nasa kanilang nasasakupan at agad na itaas ang alerto upang madaling makapag-deploy ng tao kung kinakailangan.
Panawagan ng PNP sa publiko kung may mapapansin ani ang mga paglabag sa batas ngayong panahon ng campaign period, maaari itong i-report sa PNP hotline 0917-847-5757 o 117. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Dahil sa viral video sa nangyaring malaking aberya sa LRT Line 1, maglalagay na ng mga tauhan ang Light Rail Manila Corporation na aasiste sa mga pasahero. Ito ang balita ni Monokson. Dumadalas na ang mga nangyayaring aberya sa LRT Line 1 na nakukunan ng video ng mga pasahero. Isa rito ay ang video na tumatakbo ang tren habang nakabukas ang pintuan. Ang pinakabagong aberya ay nangyari noong nakaraang linggo matapos na mawalan ng power ang tren. 20 minuto nang nakahinto ang tren na walang air condition dahil walang kuryente. Nakunan rin ng video ang ilang pasahero na mistulang hindi makahinga dahil siksikan. May na-videohan rin na hinimatay sa female section ng train. Nang makarating sa Central Station ang nagkaaberyang tren, hindi naman mabuksan ang pinto kaya nagpanik ang ilang pasahero. Isa si Andrew na nakasakay sa nagkaaberyang tren kaya nakunan niya ng video ang pangyayari. Nasa 25 minutes po kami nakahinto doon. Then meron pong tren na nagtulak sa amin, nagtulak papuntang Central. Humingi ng paumanhin ang Light Rail Manila Corporation o LRMC sa mga nangyaring aberya. Ayon sa LRMC, karamihan na nagkakaproblema na tren ay mga first generation train na mahigit 30 taon na ang edad. Dahil sa katandaan ng mga tren ng LRT, posible daw maulit ang mga aberya. Kailangan maintindihan ng mga commuters ng LRT1 na hanggang di dumarating yung mga bagong tren na inaasahan ng LRT1, magkakaroon tayo ng ganitong issue sa mga lumang tren. Bunsod dito, maglalagay ng mga tauhan ng LRMC sa lahat ng mga first generation train ng LRT upang magabayan ng mga pasahero sakaling magkaroon ng aberya. Pinayuhan ng LRMC ang mga pasahero na manatiling kalmado kapag may aberya. Kung hindi naman mabuksan ang mga pintuan, maaaring i-activate ang emergency lever ng LRT. Pag naka-half phase ang ganyan, hindi siya magbubukas. No? So ganun din sa pag walang power siya. Pag naka-half phase siya, hindi siya magbubukas. Dapat fully activated siya. Ganyan. So may power at saka walang power, ganitong procedure. Dapat fully activated. Meron namang ilang pasahero ang nag-aalala dahil sa madalas na aberya ang nangyayari sa LRT. Yung maintenance, sir, kailangan na maintenance, magaganda ba na maintenance? Kasi baka delikado sa mga pasahero eh. Nakakatakot po sumakay pag ganyan parati yung sitwasyon. Umorder na ng mga spare parts ang LRMC sa ibang bansa, subalit 10 buwan pa bago ito dumating. Ang mga bagong tren, madedelay rin ang dating sa taong 2018 kung kaya't walang magagawa ang LRMC kundi panatilihing operational ang mga lumang tren. 6 na buwan pa lamang ang LRMC na namamahala sa LRT Line 1 mula na maging private owner ito ng LRT. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Alamin naman muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City, itong balita o nagbabalik si Monokson Live. Mon, traffic na ba dyan? Magandang hapon, Attorney Reg. Balik na naman tayo dito sa araw-araw na problema ng mga motorista ang matinding traffic sa EDSA. Pero mapalad naman, itong mga nandito sa may bandang North Avenue dahil hindi naman masyadong traffic. Pero itong mga manggagaling po ng Makati at papunta sa may South area, abay handa niyo po ang inyong mga sarili dahil medyo mabagal na po ang sitwasyon ng traffic dyan. Sa ngayon, ito nakikita nyo sa inyong video ay ang area po ng tapat ng SM North. Partikular itong papunta po dyan sa may area ng Muñoz. Sa ngayon ay walang magiging problema. Maliban na lamang kung kayo po ay magtutungo dyan sa may northbound area na kung saan dyan pa lamang sa may intersection po ng Muñoz ay medyo moderate traffic po tayo dyan. Then ang makalagpas naman dyan ay magiging diretsyo naman po ang inyong pagbiyahe hanggang makarating kayo ng Balintawak at dyan sa may area ng Monumento. Ito naman po mga dadaan po ng EDSA pa southbound
southbound, dyan pa lamang po sa may area ng Cubao, magkakaroon na po ng kaunting problema, lalo na po dyan sa may area going po ng Farmers na kung saan moderate to heavy traffic po tayo hanggang makarating po kayo dyan sa may area ng Annapolis. Ito namang area po ng Ortigas, bahagyang luluwag po makalagpas ng flyover. So balit dyan naman po pag kayo'y malapit na sa may southbound ng Shaw, going po ng Boni at dyan sa may area ng Pioneer, partikular yung papunta po ng Guadalupe Orense sa may Makati at dyan sa may Buendia at Ayala ay moderate to heavy traffic po tayo sa oras na ito. Magito pong lugar going po ng Magallanes area ay mabagal na rin po hanggang kayo makarating dyan sa may Taft. Ito naman pong area northbound, pagmula po dyan sa may Magallanes, pagbaba nyo pa lamang po ng tulay ng Magallanes ay medyo mabagal na po ang dali ng mga sasakyan. Moderate to heavy traffic starting from Ayala at Buendia hanggang makarating po kayo ng Orense sa may Guadalupe. Traffic na rin po itong area ng Pioneer going po ng Shaw. Subalit bahagyang luluwag makarating naman po dyan sa may Ortigas area at babagal muli dyan sa may area ng White Plains at hanggang sa may area ng Cubao. Ito naman pong area going po ng Mega Q-Mart. Dyan lamang po magsisimulang bumili sandali ng mga sasakyan hanggang sa kayo po ay makarating na dito sa aming kinalagyan sa may North Avenue tapat po ng SM. Paalala po sa ating mga kababayan, sa 4 na araw po na nasuspend ang number coding o 2 araw na nasuspend ang number coding last week, Thursday and Friday, ngayon po ay implemented na muli hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. Sa lahat po ng mga sasakyan na may plate number na nagtatapos sa number 1 at sa number 2, bawal po sa mga lansangan hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat ng live mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Susunod sa Ito ang Balita. Pagbabayad ng buwis at iba pang transaksyon mas pinadali na ng Quezon City Government. Laguna Lake Development Authority General Manager Nerio Acosta hinatulan ng Sandigang Bayan ng pagkakakulong dahil sa kasong graft. Nagbabalik ang Ito ang Balita. 2 araw na ngayong nasusunog ang isang bahagi ng Mount Apo na siyang tinaguri ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas at pangalawa sa buong mundo. Ito ang balita ni Joey Domingo. Umuusok pa rin hanggang ngayon ang humigit kumulang sa 200 ektaryang bahagi ng pinakamataas na bundok ng bansa, ang Bundok Apo, na matatagpuan sa pagitan ng Davao City, Davao del Sur at ng Cotabato Province. Tinatayang nasa 45 km northeast ng Digos City hanggang 25 km southeast ng Kidapawan City at 20 km pakanluran ang sunog. Based sa report sa taga-disaster, nagsugo daw ni sa murag campsite, murag naadoy initial nga dili lang ni sa confirmed nga report naadoy murag ni buto nga butane sa mga mountaineers. Wala namang naiulat na sino mang nasaktan o nasawi sa sunog, ngunit pinangangambahang kakalat pa ang apoy. Pwede posible ni siya nga mo padayon ni hangtod sa Davao City nga area and diri pod sa North Cotabato nga area. Hanggang kaninang umaga ay wala pang rescuers na dumating maliban sa Bureau of Fire ng Region 11. Mahirap umanong marating ang lugar na pinangyarihan dahil sa kapal ng usok. Hindi rin natuloy ang Air Force na mag-aerial o kahit drone rescue dahil sa kapal ng pinaghalong ulap at usok, kung kaya't minabuti ng Bureau of Fire na pangunahan ang pag-setup ng kanilang facilities. First reconnaissance stop at the same time, kung para na ito nga makaya natin ito, ma-base na natin ito, initial tadaan. Until such time na yung mga additional mga rescuers umabot. Hindi umano kayang apulahin ang sunog sa manual na paraan lamang, kung kaya't umaasa sila na tutulong ang Air Force sa kanila. May plano ang Philippine Air Force nga ilahang mag-aerial mag-aerial survey sa taas. So mas maayo na kay para makita din kung asa ta magsugod sa ato ang rescue and operation. Nananawagan ng Kapitan ng Kapatagan Davao del Sur sa mga lugar na nasa paanan ng Bundok Apo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan upang maapula ang sunog. Kinahanglan gyud ni og joint effort sa mga local government, Davao City, North Cotabato and Davao del Sur. Pinangangambahang magkakaroon ng haze kung hindi maaapula at kakalat pa ang sunog sa bundok na ito ng Apo.
Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Nananatili namang in demand ang mga trabaho sa business process outsourcing o BPO industry sa buong bansa. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Darlene Basingan. Darlene? Magandang hapon sa inyo, Attorney Reg, at sa ating mga manunood. Humigit kumulang na 700,000 empleyado nga ang nadagdag sa workforce ng Pilipinas dahil marami na naman ang magsisipagtapos sa kolehiyo at universidad sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa DOLE, ngayon nananatiling sa business process outsourcing ang may pinaka-in-demand na trabaho sa buong bansa. Sa PhilJobNet data ng DOLE, aabot sa 29,000 ang kailangang call center agents. Mahigit 9,000 naman ang customer service assistants. Sa tala naman ng kumpanyang jobstreet.com, sa BPO sector din ang may pinakamaraming available na trabaho. Ang isa pang in-demand na trabaho ngayon ay sa mga IT-related jobs at ito rin ang may pinakamalaking pasahod sa mga fresh graduates. Sa pagtataya ng JobStreet, sa ngayon, naabot sa 400,000 na trabaho ang available para sa mga fresh graduate at ang karamihan din dito ay nasa BPO sector. Payo naman ng JobStreet sa mga fresh graduate at narito ang pahayag ni Philip Gawica, country manager ng jobstreet.com. Sa mga fresh grads, ang employers, they're always looking for one, trainability, their ability to be trained and to go to the job faster. So hinihingi din nila is the adaptability or flexibility on the demands of the job. And third is actually being very hardworking, able to communicate. Attorney Reg, sinabi nga rin po ng DOLE na ang BPO, bukod sa BPO ay in-demand rin ang trabaho sa agribusiness, particular na sa sugarcane industry na nangangailangan nga ng mahigit 12,000 na trabahador o empleyado. Narito naman ang pahayag ni Secretary Rosalinda Baldos ng DOLE. Price ng sugar in the global market is hindi naman siya affected ng kung anong mga developments. So stable siya, kaya siguro yung supply is still in demand, and that means good investment sa ating mga sa sugar industry. Sa mga trabaho naman, Attorney Reg, sa abroad, sinabi ni Baldos na maraming bansa ang nangangailangan ng mga health workers. At ang mga bansang ito ay kinabibilangan ng Germany, Japan, na gusto ng mga health worker na mga Filipino. Nangangailangan ng Germany ng 200,000 health workers hanggang sa taong 2020. Nananawagan naman si Secretary Baldos sa mga naghahanap ng trabaho abroad na kung maaari ay suriing mabuti ang mga aplayang trabaho sa ibayong dagat. Narito muli ang pahayag ni Secretary Baldos ng DOLE. I told POA, see to it that out of the gross salaries that appear so attractive, ano ba yung cost ng pagkuha ng job na yan? And then pag nandun na sila sa mga bansa, so that we can provide them a very informed decision whether they have to stay here. Attorney Reg. Darlene, ini-expect ba ng DOLE na sa mga susunod na taon, kahit ngayong taon na to, bago bumaba si Presidente Aquino, nalalaki pa ang BPO industry para makapagdagdag ng mga trabaho pa na available sa ating mga fresh graduates? Attorney Reg, paulit-ulit na sinasabi ng DOLE and even JobStreet na talagang habang tumatagal, mas sumalaki ang BPO sector. In fact, year by year, 20% ang ini-increase. So, ang linalaki nitong sektor na ito. Darlene, based on my practice, isa sa pinakamaraming mga labor violations ay yung mga business process outsourcing ng corporations. Dahil na nga sa ine-expect nila gabi ang kanilang mga operations, wala naman dyan mga nag-i-inspect na mga tao mula sa DOLE. Ano ang ginagawa ng Department of Labor and Employment para ma-educate naman yung mga BPO industry na mabigyan ng mga tamang substantive na mga benepisyo itong ating mga manggagawa mula sa BPO?
Sinasabi rin ng DOLE, Attorney Reg, na itong mga BPO companies na ito ay nire-remind nila pa ulit-ulit na sumunod sa mga guidelines. And sa oras na mayroong mag-complain sa DOLE na mayroong isang BPO company na hindi sumusunod sa guidelines, ito na, tsaka napapasok ang DOLE, titignan nila ito and mayroong mga karampatang punishment or penalties for them. Huling tanong, sa Manila lang ba nakakonsentrate itong mga trabahong available for the BPOs? Actually, Attorney Reg, napapansin natin ngayon, even in other regions, marami ng BPO. Actually, sa Cavite, sa lugar ko, marami na ring BPO companies na nandoon. Yan, para hindi na kailangan dumagsa Yes. dito sa Maynila. Opo. Maraming salamat, Darlene Basingan, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, sisimulan na sa susunod na linggo ng Department of Health o DOH ang libreng pagbabakuna kontra dengue sa mga grade 4 students. Mula sa Manila, itong balita ni Joan Nano live. Joan, go ahead. Yes, Attorney Reg, uumpisahan na nga ng Department of Health sa Lunes sa April 4 ang pagbibigay ng libreng bakuna laban sa dengue para sa lahat ng grade 4 students. Sa darating na Lunes, uunahing bisitahin ng DOH ang Parang Marikina Elementary School upang bigyan ng mga estudyante sa grade 4 ng Dengvaxia o ang anti-dengue vaccine. Isa ang National Capital Region sa mga rehiyon kung saan target ng DOH na mabakunahan ang mahigit sa 1 milyong mga estudyante edad 9 hanggang 10 taon. Bukod nga sa NCR, bibigyan rin ng anti-dengue vaccine ang mga estudyante sa Central Luzon, Calabarzon at maging ang Region 7 o ang Central Visayas. Ang mga naturang rehiyon ang nakapagdala ng pinakamaraming kaso ng dengue noong nakaraang taon, kaya naman ito ang mga lugar na prioridad ng DOH na bigyan ng bakuna. Sa datos nga ng DOH Epidemiology Bureau, umaabot sa mahigit 200,000 ang kaso ng dengue na naitala sa Pilipinas noong 2015. Mas mataas ito ng 65% kung ikukumpara sa kabuuang kaso noong 2014. Batay nga sa pag-aaral ng mga doktor, ang bakuna laban sa dengue ay makatutulong upang mabawasan ang bilang ng mga naoospital ng 81%, habang nasa 93% naman ang naibabawas nito sa severity. Ibig sabihin, sakali mang magkaroon ng dengue ang isang pasyenteng nabakunahan, ay hindi magiging malala ang kondisyon nito. Samantala, nilinaw nga rin ng DOH ang issue hinggil sa umano'y hindi epektibo ang mga nasabing bakuna at maaaring mag-iwan ng masamang epekto sa mga bata. Giit nga ng DOH, dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto ang dengue vaccine na tumagal ng halos 20 taon at aprobado ito ng World Health Organization, kung kaya't nakasisiguro ang kagawaran na epektibo ito at walang anumang masamang side effects sa mga bata. Sa ngayon nga, Attorney Reg, ay uunahin muna ng DOH ang Marikina at pagkatapos nito ay isusunod pa ng ahensya yung iba pang mga lugar kung saan dapat na mabakunahan ang mga bata. Attorney Reg? Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat ng live mula sa Maynila. Pinadali na ng Quezon City Government ang pagbabayad ng buwis at iba pang transaksyon sa lungsod. Ito ang balita ni Grace Cassin. Mahabang pila. Ganito ang laging eksena tuwing huling araw ng pagbabayad ng buwis. Kaya naman upang maiwasan ito, binuksan ng Quezon City Hall ang e-bayad system. Sa pamamagitan nito, ginagawa ng electronic ang pagbabayad ng real property tax, business tax at iba pang transaksyon gamit ang cellphone, credit at debit cards at internet. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng United States Agency for International Development o USAID, ilang bangko at maging ang mga telecommunications company. Hindi mo na kailangan pumunta. Kaya mong bayaran ng iyong taxes sa convenience na oras na gusto mo, sa bahay ka, kahit anong oras, 24/7. Plano rin ngayon ng Quezon City Government na gawing electronic na ang payment at processing ng mga birth certificate, NBI clearance, marriage contract at iba pa. Sa hinaharap, iniisip namin na lahat ng pwede mong bayaran dapat pwede na rin sa electronic para mas madali at mabawasan ng congestion. Positibo naman ang reaksyon ng ilang taxpayer dahil mas maraming oras ang kanilang matitipid sa ganitong sistema. Wala na masyadong hassle sa pagbabayad ng mga bills, saka wala na masyadong mahabang pila. Para sa detalye, maaaring magtungo sa Quezon City Hall o di kaya ibisitahin ang Facebook page ng Quezon City Government. Ang e-bayad ay nakatakdang ipatupad sa iba't ibang lungsod sa bansa. Grace Cassin, UNTV News Worldwide.
Hinatulan ng Sandigan Bayan ng pagkakulong si Laguna Lake Development Authority General Manager Nierus Acosta dahil sa umunay maling paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong siya ay kinatawan pa ng Bukidnon. Ito ang balita ni Joyce Balancho. 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong ang naging hatol ng Sandigan Bayan 4th Division kay Presidential Advisor on Environmental Protection at Laguna Lake Development Authority General Manager Nerius Acosta sa kasong katiwalian. Kaugnay ito ng umanay maanumalyang paggamit niya ng kanyang 5.5 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF noong congressman pa siya ng unang distrito ng Bukidnon taong 2002. Ayon sa impormasyon ng kaso, nagkaroon ng indirect financial o material interest si Acosta nang iniligay nito ang kanyang PDAF sa non-government organization na Bukidnon Vegetable Producers Cooperative, kung saan siya mismo ay incorporator kasama ang kanyang ina na si Socorro Acosta na siya namang mayor ng Bukidnon. Hinatulan din ng pagkakakulong ng korte ang kanyang ina dahil siya anya ang nagpahintulot na magamit ang pondo ng NGO sa kanyang nasasakupang munisipalidad. Sa naging desisyon ng Sandigan Bayan, sinabi nitong walang memorandum of agreement sa pagitan ng munisipalidad at ng NGO para sa nasabing proyekto. Wala rin anyang any form of communication sa Department of Budget and Management para dito. Ayon naman kay Secretary Nerius Acosta, ikinagulat niya ang naging conviction ng 4th Division ng Sandigan Bayan sa isang count ng graft. Gayong inabswelto naman siya sa 3 pang count sa kaparehong kaso. We're appealing this last one, acquitted tayo sa lahat. But we have to be sure na malaman ng korte na yung testimony, yung trial ay talagang makita yung buo, yung kabuuan dahil iba na ho ang composition ng 4th Division. This is not the composition of the justices during the trial period. So I would just guess that that's probably where the discrepancy is, if you call it. Binigyan naman ng korte ng 15 araw ang kampo ni Acosta para maghain ng motion for reconsideration sa naging desisyon. It's not final and we are confident that it will be clearly reviewed and again makikita naman na nakaakibat naman yung mga na-acquitted din eh. Kanina ay nagbayad na rin siya ng bail na 30,000 pesos upang masiguro ang kanyang temporary liberty habang inaapela pa nila ang desisyon. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. Hinihiling ng abogado ni Noel Menorca II na ilagay muna sa archive ang writ of amparo petition habang nasa labas pa ng bansa ang dating ministro ng Iglesia ni Cristo. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 2 beses nang hindi nakadalo sa pagdinig ng Court of Appeals sa kanyang amparo petition si Noel Menorca mula nang umalis ito ng bansa noong Marso 6. Napilitang umalis ng bansa ang dating ministro kasama ang kanyang pamilya matapos umanong makatanggap ng pagbabanta sa buhay ng kanyang 2 taong gulang na anak. Dahil dito, hinihiling ng kanyang abogado na i-archive muna ang kaso. The rules provide for an archiving of the case for 2 years and a final dismissal at the end of that, taking into consideration that an amparo is filed out of the fear for the security and life of a beneficiary. Ibig sabihin nito, ititigil muna ang pagdinig sa petisyon ngunit maaari itong pabuksang muli kapag bumalik na ng bansa si Menorca. Pag na-archive po ba, ano ibig sabihin? The case is alive. The court can subject to periodic reviews if the beneficiaries are no longer in hiding, and it can continue. Giit naman ang abogado ng Iglesia ni Cristo, moot and academic na ang petisyon ni Menorca. Wala na umano ito sa jurisdiksyon ng korte dahil umalis na ng bansa ang dating ministro. There is nothing for the court to do but to terminate the proceeding with a declaration that the petition has become moot and academic. Ngunit ayon sa abogado ni Menorca, hindi maaaring maging moot ang petisyon. This is precisely what the rules are formulated for. It's to prevent a beneficiary from dropping a case
because of threats to his life. It defeats the purpose or the nature of the amparo. And therefore, he is entitled to the writ and entitled to the full prosecution of the case. Therefore, our argument is that an archiving is the more appropriate course of action. Submitted for resolution na ang motion ng magkabilang panig at ayon sa korte, re-resolbahin nila ito sa lalong madaling panahon. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Nagsimula na ang mga programa para sa Proclamation Rally ng Liberal Party o LP para sa mga pambato nitong mga kandidato sa May elections sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila. Mula sa Manila, ito ang balita ni Nel Maribojoc, live. Yes, Nel. Yes, Monica, narito tayo ngayon sa Plaza Miranda kung saan nagsisimula na itong Proclamation Rally ng Liberal Party para sa mga kandidato nito na pangungunahan nga ni Pangulong Benigno Aquino III. Dito muling ipipresenta ng ruling party ang kanilang buong ticket. Kasama na rito ang mga senatoriable, si Vice Presidential Candidate Leni Robredo at Standard Bearer Mar Rojas. Ipapakilala rin ng LP si Alfredo Lim bilang mayoralty candidate ng partido sa Maynila. 10 makakalaban ni Lim sa Maynila na tatakbo bilang alkalde. Kabilang na rito sina Manila 5th District Representative Amado Bogaching at incumbent Mayor Joseph Estrada. Darating din dito ang ilang mga lokal na kandidato ng LP sa Metro Manila. Mamaya, Monica, ay aantabayan na natin ang magiging talumpati ni Pangulong Aquino mismo dito sa makasaysayang lugar ng Plaza Miranda. Monica? Maraming salamat, Nel Maribojoc, live na nag-uulat mula sa Maynila. At sa ibang balita, nanawagan ng ilang stakeholders sa industriya ng pagniniyog na pag-aralang mabuti ng mga kandidato sa pagkapangulo ang kontrobersyal na Coco Levy Fund. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mahalagang matutukan ng husto ng susunod na administrasyon ng Coconut Levy Fund. Ito ang pahayag ni Jesus Aranza, Presidente ng Federation of Philippine Industries at Direktor ng Coco Bank. Si Aranza ay naging pangulo noon ng Coconut Industry Investment Fund o CIIF Oil Mills Group. Para sa kanya, kailangan na may matatag na posisyon ng mga presidential candidate sa issue ng Coco Levy Fund. Ang gusto ko lang malaman ng mga presidential board, pag-aralin ng mabuti, sapagkat kasama doon sa executive order, magkakaroon na sana ng privatization, ipaprivatize yung mga assets ng levy. Yung oil mills, yung bangko, kung ano. No? Ibebenta. Oo, ibebenta para maging pera. Yung assets, nasa mga 100 billion pa yan. So, ang TRO ay hindi kagustuhan ng kahit sino. Ang nagpa-TRO ay coconut farmers din. Ayon kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte, political will lang ang kailangan upang maibalik sa mga magsasaka ang pondo ng Coco Levy. Pinagpapaliwanag naman ni Presidential Candidate Mar Rojas si Senator Grace Poe kung bakit hindi naipasa ang Coco Levy Fund Trust Bill sa Senado. Ayon naman kay Senador Grace Poe, dapat gamitin ang Coco Levy Fund para sa programa na makatutulong sa pagpaparami ng produksyon at mapalaki ang kita ng coconut farmers. Kinu-question naman ni Vice President Jejo Marbinay kung nasaan na ang Coco Levy Fund. Iginigit nito na maaaring naisama ito sa underspending ng pamahalaan. Ayon naman sa ilang senador, may ilang issue pang dapat maresolba. Kaya di pa tapos talakayin ang Senate Bill number 2675 o Coconut Farmers and Industry Development Act of 2015. Pagkaintindi ko, nung last na namin na pag-usapan yung Coco Levy Fund, ay meron ng batas para ma-release at magamit na ang Coco Levy Fund. Ang problema doon sa Coco Levy Fund, hindi kami mag-agree how we will invest the money. Kasi when you invest money, it's either high risk, high return, low risk, pero may preservation of capital. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Sugatan ng mayor ng Calauan, Laguna habang patay naman ang 2 kasamahan nito matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Ito ang balita ni Sherwin Culubo.
Stable na ang kondisyon ngayon sa ospital ni Calauan, Laguna Mayor George Berries matapos siyang masugatan sa isang ambush kahapon. Nagtamo ng tama ng kalibre 45 na baril sa dibdib at tiyan si Berries matapos pagbabarilin ang hindi pa nakikilalang suspect habang nakasakay sa kanyang sasakyan. Patay naman ang dalawa pa niyang kasamahan na sina Emmanuel Peña na kumakandidatong konsihal sa Calauan at ang driver cum bodyguard ni Berries na si Leonardo Taningco. Nangyari ang insidente 2 araw matapos magsimula ang campaign period para sa mga lokal na kandidato sa 2016 elections. Sa inisyal na investigasyon ng Calauan Police, papalis na ang grupo ni Mayor Berry sa General Assembly ng isang kooperatiba sa Barangay Imok nang bigla silang lapitan ng gunman at paputukan. Ayon sa ating mga witness, yun nga, putukan una yung driver, tapos yung mayor sa loob, tapos yung kandidat ng konsehal. Isa lang yung bumaril, sir? Isa lang yung bumaril. Ayon sa ating mga witness. Bagaman sugatan ay nagawa pa umanong itakbo ng driver ng sasakyan ng ilang metro hanggang sa bumangga sa isang tindahan sa kabilang kalsada. Na-recover naman ng pulisya ang inabandonang getaway vehicle ng suspect sa bahagi ng San Pablo, Laguna. Wala po talagang kaaway ang aking ama. So ano yung malaman nyo? Nalaman lang po namin sa kamag-anak. Tapos pagpunta po namin dito kasi hindi na po siya nasagot sa tawag sa kanya. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni Mayor Berries ukol sa insidente. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang pulisya. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. at 17 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon na naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito Ang Balita. Sa pagpapatuloy ng Ito Ang Balita. Bahagyang nabawasan ang init na nararamdaman sa ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto ng amihan. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, tatagal ba itong muling pag-iral ng amihan? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Posibleng tumagal pa ng hanggang sa Miyerkules itong pag-iral ng amihan na nakakonsentrate ngayon sa may area ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil sa paglakas nitong high pressure area na galing dyan sa mainland sa China. Kaya nakakaranas tayo ngayon nitong muling pagbalik nitong amihan o yung northeast monsoon na ating tinatawag. Tony Reggie. Yan, at least may respite tayo sa humidity at init. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong amihan o yung northeast monsoon, nakaka-apekto pa rin po dyan sa may area ng Northern Luzon. Samantalang yung tail end of a cold front, naapektuhan po yung eastern section ng Southern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Bicol at Quezon, makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. May light rains din po sa Cagayan Valley at yung naman pong area ng Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon ay makakaranas po dyan ng mga pag-ambon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay makakaranas din po ng magandang lagay ng panahon, pero may chance na magkakaroon po ng isolated thunderstorms. Sa seaboards po ng Northern Luzon ay delikado po na pumalaot, lalo na yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil po matataas ang mga pag-alon, gayon din po sa eastern seaboard ng Central at Southern Luzon. Temperatura naman po bukas sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong maabot ang 32 degrees Celsius. Diyan po sa Baguio naman is 14 to 24, sa Tuguegarao 29, sa Puerto Princesa sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius.
Ang area po ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies. Magkakaroon po ng magandang lagay ng panahon. May tsansa din na magkaroon ng isolated thunderstorms. Maalinsangan, bukas po sa Iloilo City, maaari pong maabot ang 34 degrees Celsius. Metro Cebu naman 32 at sa Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Ang area naman po ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at maalinsangang temperatura ang maaari pong maranasan. Pero may tsansa na magkaroon po ng isolated thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong maximum temperature na maitala. Pero mas mataas po sa Metro Davao hanggang 35 at Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:54 a.m. Atin naman pong sunset, 6:08 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Muli namang nagsagawa ang UNTV at Members Church of God International or MCGI ng mass blood donation sa Los Angeles, California. Ito ang balita ni Aloy Kalingasan. If you're an individual who's healthy enough to provide health to somebody else that is in need, that they should donate blood. Ito ang panawagan ni Dan D'Angelo, Senior Account Manager ng Red Cross, sa mga mamamayan ng Los Angeles sa mass blood donation na isinagawa ng UNTV at Members Church of God International sa Los Angeles kamakailan. Well, today here we're doing a blood drive with Church of God in Los Angeles, and we have a group of people who are giving of themselves today. We're trying to collect about 30 or more pints of blood today that will go to our area hospitals like Greater El Monte Hospital, which is the local hospital in the area. Layunin ng UNTV at MCGI na tumulong sa pagsusupply ng dugo sa may 160 hospital sa Southern California. Patuloy ang paglawak ng mga public services na isinasagawa ng grupo sa pangunguna nila Brother Eli Soriano at Mr. Public Service Kuya Daniel Rason dito sa Los Angeles. Gayon din sa iba't ibang lugar dito sa Amerika. Mula dito sa Los Angeles, California, Aloy Kalingasan para sa UNTV News Worldwide. Nasuspinde ang nakatakdang memorial service ng mga biktima sa Brussels terror attack kasunod ng tensyon sa pagitan ng mga nagproprotesta at mga pulis. Samantala, hindi bababa sa 6 na po ang nasawi at mahigit 300 naman ang sugatan sa pag-atake ng suicide bomber sa Children's Park sa Pakistan. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Pakistan, aabot sa 65 ang nasawi na ang karamihan ay mga bata at babae sa pagsabog sa Lahore, Pakistan. Naganap ang pagsabog sa parking lot ng isang children's park kung saan maraming tao ang nagdiriwang ng holiday. Ayon sa mga otoridad, nasa mahigit 300 din ang nasugatan sa pambobomba. Inako ng Taliban faction na Jamaatul Ahrar ang pag-atake na sinasabing target ang Christian community. Pansamantala munang ipinasara ang lahat ng recreational park sa syudad at pinayuhan ang mga residente na manatili muna sa kanilang mga tahanan. Nagdeklara na rin ng 3 araw na pagluluksa ang Punjab government para sa mga biktima ng pambobomba. Sa Iraq, 26 ang nasawi at mahigit 70 ang nasugatan sa pag-atake ng isang suicide bomber sa isang park sa Iskandaria, Iraq. Makikita sa cellphone video ng isang nanonood ng amateur soccer game ang lakas ng pagsabog. Inako ng Islamic State militants sa pamamagitan ng isang news agency ang pag-atake. Kamakailan lamang ay aabot sa 6 na po ang nasawi ng pasabugin ng ISIS ang isang fuel tanker sa isang checkpoint sa Hilya. Ang mga pag-atake ay kasunod ng ginagawang pagkubkob ng government forces sa mga teritoryo ng Islamic State sa Iraq. At sa Belgium, sinuspindi ng Belgium ang nakatakdang memorial service para sa mga biktima ng terror attack sa Brussels ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Ito'y matapos dumugin ng mga nakasuot ng itim na damit na mga kalalakihan na may dalang anti-Islamic State banners ang memorial service. Ayon sa mga otoridad, nangangamba sila sa seguridad ng mga taong dadalo sa memorial service. Layo ng memorial service na ipakita ang pagkakaisa ng Brussels sa gitna ng banta ng terorismo. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier.
Attorney Reg, patuloy ang pagwawagi ng Filipino-Australian golfer na si Jason Day. Naagaw ng tinalo niya ang South Africa na si Louis Oosthuizen 5-4 sa finals sa Austin Country Club para sa kanyang ika-6 na pagwawagi sa loob ng 13 torneo. Pasok na sa Grand Finals ng Asong o Preso Asop Music Festival Year 5 ang awiting Tanging Ligaya matapos mapiling Song of the Month. Ito ang balita ni Adjes Carion. Napahanga ni The Voice Season 1 contender at MCA music artist Johnny Xavier ang mga hurado sa kanyang rendisyon ng awiting Tanging Ligaya. Nagkaisa ang mga huradong sina Dr. Musico Mondel Rosario, Ito Rapadas at Pat Castillo sa pagpili sa komposisyong ito ng OFW mula sa Kuwait na si Angelica Soriano bilang ika-5 Song of the Month ng ASOP. Ang gaganda ng mga boss, nalilinis, samantala ko, garal-gal na yung boss ko. Talagang i-enjoy ko na lang, kasi kaya hindi ako kinakabahan kasi para sa akin, I'm just having fun and alam ko naman na ginawa ko yung best ko, so relax lang ako, chill lang, pero happy. Dinaig ng Tanging Ligaya ang komposisyon ni Jeluin Duran na I Worship You na inawit ni Mike Liave. At nina Hernani Ramos at Pabemazar Atienza na may Tearfield Handkerchief Will Dry na inawit naman ni Kelly Boy Ricafort. My Savior will leave my handkerchief. Adjes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Samantala, isang dating UAAP player ng University of the East o UE, ang now the budget officer naman ng Headquarters Support Services ng PNP, ang sinundan ni Joyce sa A Day in the Life of.